buhay po sa mga viewers natin dyan. Ilan ba viewers natin? 4 million viewers. Magandang buhay po. Maulan-ulan. Kasama ka pa dyan, ano? Good day po mga Kai-Pro and welcome po sa another kwentuhan session natin ngayong pananghalian. Andito po tayo ngayon with Sir Gian. So ang magiging topic po natin for today ay mga Opportunities or oportunidad ng kooperatiba dito sa atin sa Philippines. Kasi last time, sir, ang napag-usapan naman natin ay yung mga pagsubok or yung challenges ng cooperative. So ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga opportunity na po pwedeng magawa ng cooperative dito sa ating bansa. Okay, so ito yung mga gaps na kaya nating i-fill dapat, Yes, no? sir. Or na ma-fill ng mga cooperatives or meron tayong opportunity to fill those gaps para nang sa ganon mapag-serve pa tayo sa community. So welcome po sa ating lahat and shout out po sa lahat ng mga nanonood sa ating dyan. So, magandang buhay. Maulan, ano sir? May bagyo. Oo. Pangatlong araw na. Kaya nga, so we hope na kayo po ay nasa mabuting kalalagayan ngayon, no? Syempre dasal para doon sa mga kababayan natin na mga nasalanta ng bagyo, no? Meron pinakita sa akin yung asawa ko na parang nasa third floor na sila. Grabe. Kasi yung halos second floor ay binaha na rin. So nawala na halos yung mga yung mga yero, yung mga bubong ng mga bahay, lubog na talaga sila. So yun yung medyo nakakalungkot doon. Pero sabi nga natin, kahit na nakakalungkot na ganon, ang mga Pinoy ay nakangiti pa rin. So yun ang isang blessing, no, sa atin sa Pilipinas. So sige po, simulan na natin, Sir Gian. So ang first opportunity ng mga cooperatives, no. So ito po ay applicable para sa ating lahat na nanonood sa kooperatiba natin, sa iPro Cooperative, and syempre doon sa iba pang mga kooperatiba, no. Ito yung sana ay kaya nating magawa ng paraan or solusyon na pagtulong-tulungan. Yes. So ano, sir, ang opportunity na yon? Okay, ang number 1 sa ating list ay pag-access sa kapital at serbisyong pinansyal. So ito sir, parang diba kasi last time ang napag-usapan natin, limited access sa capital, which is yun kasi parang normal siya nangyayari dun sa mga nag-start talagang cooperative. Pero at the same time, opportunity din siya para magkaroon ng mga access dito yung, for example, yung mga magpapa-members, like dito sa atin sir, sa iPro, di ba? Meron tayong credit side. So yung mga members natin na nangangailangan na hindi, most likely hindi sila natanggap doon sa mga ibang financial institutions like banks, dahil syempre sa mga ganong institution kasi sir, di ba? Usually marami na silang documents na kailangan or kailangan existing yung mga businesses. Tama. Nag-exist na siguro mga based on experience yung mga 2 years na nag-exist na dapat yung business bago nila i-accept yung loans or yung kung paano yung i-accept ng mga financial institutions yung gusto mag-loan sa kanila. Tama. So opportunity yun dito sa atin sa cooperative kasi sa atin kapag member ka, so medyo limited na. Dahil ang pinaka-importante naman dyan kasi ay since member, so part owner ka ng cooperative, so medyo limited yung natin, yung mga documents o kailangan nating requirements para makapag sila avail ng mga services. Correct. Iyon nga kasi ang challenge, di ba? Sa bangko, kapag kailangan mo ng pera, ayaw kang bigyan pag di mo na kailangan ng pera. At ang business mo ay medyo malago-lago na, di ba? Hindi mo na masyadong kailangan ng pera, tsaka ka ino-offera ng mga loans, di ba? Pero tama po yun, no? Especially sa mga rural areas, di ba? Na talaga naman na ang mga options lang natin dyan ay either 5-6, lending or cooperative, di ba? So, and syempre, opportunity yon para sa atin na sa isang kooperatiba na sa mga members niya, kung tayo man po ay balak nating mag-loan sa mga bangko, di ba? Mas malaki yung chance kung gagawa tayo ng isang kooperatiba compared to personal lang tayo. Lalo nga sa mga rural areas, di ba? Kasi wala namang mga documents yan, di ba? Minsan yung mga lupa na sinasaka natin, hindi naman updated yung mga tax niyan. Or baka hindi talaga siya tituladong lupa at mga rights lang. Pero kung yun lang kasi yung sinasaka talaga and yun yung source ng pangkabuhayan natin, medyo mahihirapan kang mag-loan din talaga, no? So parang kung gagawa tayo ng isang kooperatiba, mas mapapadali yung buhay natin, no? Po pwedeng yung through the cooperative, doon tayo maglo-loan sa mga financial institutions. And hindi lamang yon kasi since sinusuportahan ng gobyerno ang mga kooperatiba, di ba? Po pwedeng as a cooperative, di ba? Doon tayo kukuha ng tulong sa gobyerno. And syempre, ang parang on our side naman doon, kung makakakuha man tayo ng grants or ng tulong sa gobyerno, syempre ang approach natin dyan is binibigay yung pagkakataon or binibigay yung, kumbaga nagtitiwala ang nagbigay doon na
ipapamudmod or i-allocate ng cooperative sa isang just manner ng transparently yung resources na yon, no? So with that, syempre parang mga libre na pera yan kung tutuusin na from the government, di ba? Mas magkakaroon ng access yung mga members natin doon sa mga sa mga loans natin na yon, no. So kung ganun man yung mangyayari, syempre ang mas maraming pera na maipapamigay tayo or maipapaloan natin para tulungan yung mga miyembro natin, mas lahat tayo ay aangat sabay-sabay, no. Yes. So ayun. Which nga sir, parang yun yung relate sa natin sa number 2. So wag na natin yun sir, no. Dahil sa number 2 natin is yung relate dun sa sinabi mo sir na last, na mas para mas mapalawak yung pagpapaunlad yung community. So yun. So saka yung number 2 sir is yung pagpapaunlad ng komunidad. Diba? Kasi parang yung kooperatiba sir is nakatuon siya doon sa talaga sa mga members. Kung paano matutulungan sila, mapag-grow ang kanilang mga business or kung ano man ang nila ginagawa na pangkabuhayan. So yun ang isa sa mga oportunidad ng cooperative dito sa atin sa Philippines. Diba? Correct. So, sabi nga dito is pwedeng mamuhunan ng cooperative dun sa mga infrastructure, like sa mga other services, education, para ma-lessen din yung yung poverty sa Philippines. And opportunity. tama. And kung titingnan naman po natin yung ugat, 'di ba? Dito sa Pilipinas, 'di ba? Pagdating sa history, ang sinasabing isa sa mga unang tinayo ng mga cooperatives dito, yung tinayo ni Doc Jose Rizal, 'di ba? Yun ay nakita niya sa Espanya, no, kung saan siya nag-aral, and then parang yung konsepto ng kooperatiba ay inuwi niya dito sa Pilipinas sa Dapitan, 'di ba? Para makapaggawa sila ng isang ng isang samahan. Yung samahan nga na po na yun ay kooperatiba na ang layon talaga noon is mapaunlad yung community. Kasi nga kung katulad kanina, no, mas merong magandang access ang isang kooperatiba sa mga loans or sa mga financial na mga benefits mula sa gobyerno. Now, kung yun po ay maibibigay sa isang kooperatiba, syempre, and maipapamudmud nga ng maayos doon sa mga members natin, di ba? Wala namang ibang pupuntahan yon kung hindi umunlad yung community natin, tama? Pwede rin naman po kasi na for example, kung titingnan natin ngayon, no, ang mga nasa transport ngayon, yung mga vehicles nga, di ba? Mga pundar ng mga cooperatives ngayon yan, di ba? Cooperatives yung mga nagraran. So kung mapapansin natin, mas napapaunlad natin yung community if run siya by cooperative. Kasi nga po, sa isang kooperatiba, di ba? Hindi naman ito parang corporation na kung sino ang malaki ang share, siya ang masusunod, siya ang Panginoon, di ba? Dito is lahat tayo. Kumbaga, kaya kung titingnan natin sa prinsipyo na yon, dapat sana kung lahat ng miyembro natin ay may malasakit, lahat ng miyembro natin ay nakikipag-participate, mas sana through the power ng General Assembly, di ba? Parang viva voce kung sino ang ang majority rules, 'di ba? Dahil merong botohan 'yan. So kung ganun ang concept na titingnan talaga natin, dapat sana kung ano yung mas makakatulong sa mas nakararami, 'di ba? 'Yun yung masusunod pagdating sa decision making. Hindi kung sino ang pinakamalaki ang kapital. Malaki share siya na masusunod. Oo. 'Di ba? So kung ang konsepto, 'di ba, parang sa total mag-election naman, 'di ba? Kumbaga sa politics, 'di ba? 'Di ba majority rules, 'di ba? Kasi ang iniisip noon na yung majority ng mga bumoto sa mga politicians natin, ang isip nila is kung ano yung gusto kong mangyari sa bansa, yun yung nire-reflect ng tao na binoboto ko. Tama. 'Di ba? So kung majority sa atin ay merong nanalong, so yung mga mananalong mga politicians, nire-reflect noon yung kagustuhan ng majority. So since nire-reflect niya yung kagustuhan ng majority, dapat sana ang ginagawa niya is mga desisyon para sa majority na yon. So kung para yung desisyon na yon ay para sa majority, makikinabang ang majority, syempre sino ang uunlad? Yung community. Tama. Yung bansa or sa pagdating po sa mga kooperatiba is yung community dahil marami silang nagagawa sa resources na binibigay sa kanila na mas nakakabuti. Oo. Tama. Sa mas makararami. Yes. Dahil yun nga sir, di ba, isa sa mga cooperative principles is democratic, talaga siya, control. Di ba? Kaya lahat tayo ay decision makers dito. Hindi lang yung mga nasa management, nasa board, kundi lahat ng mga members. So, kaya parang yun ang pinaka-importante rin para magawa natin kung ano yung mga plans and developments na gusto natin mangyari in the future. Tama. So, syempre, yung sa community na yun, kumbaga parang micro, di ba? Parang microeconomics yun di ba?
na doon magsisimula tayo sa barangay or kung sa anumang community niyon, di ba? Kung mapapaunlad nila yon, and then yung konsepto na yon ay multiply natin sa lahat ng mga lugar. Kung nagagawa natin ng tama, no? Siyempre, yung mga ways na controlled natin, di ba? May Yes. mga results na hindi natin controlled eh. Pero given na yung part natin, na controlled natin, ay nagagawa natin ng tama, mabibuild yung microeconomic na aspect ng sa buhay dun sa community na yon. So eventually, number 3, ang isa sa mga opportunity sa cooperative, especially kapag lumaki na yung kooperatiba, di ba? Yes. Yung mga Million cooperative. billion peso, di ba? Ng mga cooperatives, no? Or multi-millionaire na mga cooperatives. So, ang dami nang nasa-serve niyan pagdating sa community. So, tayo as isang kooperatiba, number 3 po, na opportunity ng isang cooperative is syempre mapalakas yung ating ekonomiya. Yes. No? Dito sa Pilipinas. So, paano kaya yun mangyayari? kaya ko sinabi to sa'yo. Back to you, Sir Gian. Paano yung mangyayari? Parang ano sir, no? Pagpapalakas na ekonomiya, so parang yung mga pinagsama-samang, yung sabi nga sir kanina, yung pinagsama-sama mga resources from members, di ba? So merong mga ano dyan, merong mga gustong magnegosyo or meron silang mga skills pagdating sa pagbe-business, nga lang, kukulang sila ng resources or yung capital na kailangan nila. So as part ng mga members natin cooperative, so isa lang yung mga parang mapaprioritize natin. And pagdating doon sa since lumalaki na ang cooperatives, gaya nga sir ba, billion peso asset na cooperatives, so mas makakapag-provide sila ng mga employment. Okay, tama. And sino pa bang kukuhanin doon? Siyempre, mga members. Correct, Diba? tama. Dahil kailangan pa ba natin kumuha sa labas. So, members na lang, which fit doon sa mga available or hiring na, for example, na kailangan ng skills doon sa specific na projects or business na pag-decision na ng isang cooperative. Diba? Correct. May natutunan sa macroeconomics, Tom. Sabi ko sa iyo, sir. Sino ba yung teacher mo ng macroeconomics? Bigla ko tuloy naalala. Oo nga pala, ito nga pala yung tinuro ko noon, no? Macroeconomics, ano? Dahil sir, di ba, sa pagpapalago ko o pagpapalakas sa Economy is GDP kasi Yes, ang GDP. batayan, di ba? And number 1 dun, sir, di ba, sa employment, sa mga consumer spending, for example. So, paano makapag-spend ang isang consumer, isang tao, kung wala siyang trabaho or walang pinagkukuhanan ng Correct. income or Correct. source of income. Correct. Yun palang number 1 talaga na yung paggalaw ng sa ekonomiya ng sa bansa is maging tuloy-tuloy or maging sustainable. Diba? So mas maraming nagko-consume, 'di ba? Part ng formula mo yun sa GDP, di ba? Ano nga ba 'yon? Consumption, yung business, Yes, 'di ba? Yung government business spending. investment, and then government spending, at saka yung net exports Net natin. exports, yeah. So tayo as a cooperative, parang part tayo ng business sector sa umpisa, 'di ba? As business, niraran mo yung iyong negosyo. So niraran mo yung negosyo mo, anumang serbisyo na binibigay mo sa publiko, parang binabalik mo 'yon, 'di ba? Yung spending mo na 'yon through employment, etc. Employment, pagbili mo ng mga raw materials, binabalik mo 'yun sa ekonomiya, 'di ba? As investment ng iyong negosyo. So since nagbibigay ka ng salary, so doon sa mga miyembro na nabibigyan mo ng salary, ay nabibigyan mo ng employment or ng salary, ibig sabihin sila yung pera na yun kino-consume din nila yun sa economy, di ba? So dagdag na naman doon sa GDP mo, tama? And yung mga cooperatives na nagkakaroon ng grants mula sa government, o di meron kang government spending na part doon, di ba? Sa'yo nga lang binigay, doon nga lang sa kooperatiba mo, pero since ni-utilize mo siya, binalik mo siya doon sa ekonomiya, di ba? O yung pagpapautang ng mga cooperatives, since pinautang mo yung mga households, binalik nila through spending, or baka nagtayo rin sila ng sarili nilang negosyo. Dahil nagtayo sila ng sarili nilang negosyo, nag-provide din sila ng employment through the loans na pin-provide mo. So nagdadagdag na naman doon sa economy natin. So parang in short, doon po nakakatulong sana ang cooperative, no? Yes. Lalo nga yung mga malalaking cooperatives, di ba? Yung mga cooperatives ngayon na nasa transport, napakalaki ng binibigay nila kung tutuusin, di ba? Kasi yung service pa lang nila, parang sa ganun, makapunta yung mga employees doon sa mga trabaho nila. Kasi kung wala sila, edi, ewan ko, magkakariton na lang siguro. O, iba, mga motor naman, di ba? So parang ang dami na naibibigay sana ng cooperative doon sa economy natin. So sa ganung pamamagitan po, no,
na nakakatulong ang mga cooperative sa pag-unlad ng economy natin, Tama. di ba? Kasi syempre more than the kung titingnan natin sa statistics, ang mga SMEs talaga ang mga nagbibigay ng malaking contribution Yes, pagdating mga sa economy pagdating sa economy natin, no? All right. So, ano po ang next natin? Ang next natin sa list ay syempre ay access sa pamilihan at mas mabuting pagpepresyo. Kumbaga yung magandang access daw sa markets and yung level ng pricing ng mga products, di ba? Kasi as part ng cooperative cooperative members ka, so yung mga kailangan mayroong mga products diyan, mga like sa atin sir, di ba? Iba-iba yung mga natin, members eh. Meron tayong mga more on sa atin mga businessmen, so may mga sarili silang negosyo or iba-ibang profession. So yung mga services or mga products na available naman na sa atin, so mas magkakaroon tayo ng access kasi pwede natin siya mas makuha na mas mababang presyo compared doon sa mga nasa markets na outside ng ng cooperatives. Diba? Dahil syempre po isa sa mga main benefit po kasi talaga ng isang kooperatiba ay yung sa tax di ba? Correct. Dahil walang tax. So kumbaga kapag ikaw ay nakikipag-negotiate or kapag ikaw ay nakikipag-transact sa iyong mga members, wala pong tax yun doon sa cooperative. So kasi kung titingnan natin, pag titingnan mo yung history ng cooperative, di ba? Ang cooperative ay nagsimula dahil nakita ng mga tao, actually parang farmers nga ba yun, na parang masyadong mahal yung patong ng mga malalaking negosyante doon sa mga presyo ng mga bilihin. So parang ang ginusto po nila is magsama-sama na lang, magtulong-tulong na lang, di ba? Lahat ng produkto natin, ibagsak natin sa isang lugar na parang sarili nilang market, and since lahat ng member doon ay lahat ng papasok doon ay members, so ibigay natin ng mas mababang halaga, di ba? So dahil doon din po sa konsepto na yon, kaya ang mga cooperatives ay walang tax pag sila ay nakikipag-deal or nakikipag-negotiate sa mga members nila. So syempre, wala kang tax, mas mababa mo talaga sanang maibibigay, di ba? Doon sa mga miyembro mo. And since may mga cooperatives po kasi na producers cooperative, di ba? Yung mga cooperative na nagpo-produce ng mga gatas. Yes. Di ba? Yan pong mga yan ay nagpo-produce sila ng mga goods na yon. Syempre, pag nag-produce ka ng mga goods na ganon, mas dadami ang supply sa market, di ba? So, economics na naman tayo. Mas maraming supply sa market, di ba? So, mas bababa ang presyo. Tama. Ng mga bilihin din naman. Okay? So, yun po yung isa. And syempre, ang pinaka-importante po na opportunity na meron tayo ng mga cooperatives dito sa Philippines ay yung pong edukasyon at pagpapaunlad ng kasanayan nila. No? So, sa kahit na anong pamamaraan, diyan po katulong natin ang Cooperative Development Authority, Yes. di ba? Para talagang i-train. Ayan, kasama din natin sila Ma'am Karen Domingo diyan, di ba? Sa pagbibigay ng mga trainings doon sa mga cooperatives, di ba? And doon sa mga miyembro nila. No? So, syempre, yun po ang pinaka-importante, di ba? Uunlad lang naman ang community, magkakaroon tayo ng mas magandang access sa capital, uunlad ang ekonomiya, bababa ang presyo. Kung lahat tayo ay magiging educated, sa economics and sa business, and yung mga skills natin ay mas mai-improve pa natin, di ba? So, yun po yung parang pinaka-important sa kanya. Kasi katulad din po nung doon sa Cub Seeds, no? Na natin, na Lakbay-aral. Paglalakbay-aral. Ayun, yun yung tama. Paglalakbay-aral natin with them, no? Na sila rin mismo, tinetrain din nila yung mga members nila. Yes. Diba? Kapag merong bagong update sa market, pumupunta po sila sa mga parang farmers convention, Tama. di ba? Yung mga materials na mga makabagong mga gamit, no, na ginagamit sa farming, yung yung education na nakuha nila doon ay pinapasa nila doon sa mga miyembro nila. Tama. No? Para nang sa ganun yung kabuuan po ng kooperatiba ay mas makapag-produce ng ng mas maraming gamit or ng mas maraming products sa market. Lalo ngayon sir, no? Kasi parang di na natin mapipigilan continuous na innovation natin ngayon sir. Lalo na pagdating sa mga digital technologies, sobrang advanced. Na kapag hindi mo na-aral yung ngayon, parang kinabukasan iba na naman. So yun, so parang kagaya dito sa atin sir, di ba? Since parang dito sa ating mga members, iba-iba ng mga profession, may mga businessmen, mga teachers, or mga doctors, lawyer, di ba? So, kanya-kanyang skills. So, kagaya ng mga ginawa nating webinars last year, di ba? Meron tayong mga guest speaker from
accredited din sa DTI, di ba? Mga ganyan, no? Share sila ng mga kanilang skills and knowledge pagdating doon sa kanilang expertise. Diba? So makakakuha ng mga ano doon ng mga members baka baka fit sa kanila yon. So pwede lang gayahin kung ano yung mga sinabing kung mga napulot nilang insights or knowledge na may apply din nila para sa kanila. Tama. Ay, magandang opportunity yan, sir, ng mga cooperatives sa Philippines para mas malawak or mas share na lang kanilang mga knowledge. Okay. So, yun po, yung mga opportunities na meron ang mga cooperative dito sa Pilipinas. Pero syempre po, lahat naman yan ay opportunity yan para mapagbuklod-buklod yung community, no? Na parang sa isang mission and vision ay mapagsama-sama sana natin tayong lahat, no, na mga miyembro ng isang kooperatiba. Kasi syempre, sabi nga po natin, maraming plano, di ba? Pero mas madali sana siyang marating kung tayo ay magsasama-samang magtulungan para po doon. So, yung pag-exercise ng right natin to vote, di ba? Yung kung meron tayong mga bagong nalalaman ay i-share natin doon sa management natin and marami pang iba. Tama. Okay, so I think that's it. Sir Gian, yun lang naman. Apo, yan sir, mga may nag-comment dito sa atin, sir, no? Maraming viewers ata ngayon, 5 million. So, yan, si Ma'am Mean, nagumat siya. Si Ma'am Maximo Ramon, magandang buhay mga boss, sir, ma'am. Ito, si Ma'am Karen Domingo, sir. Be safe, mga kooperatiba. Yes, ma'am. Lalo sa mga lower areas, sir, no? Hindi na iwasan talagang bumabaha dyan. So, yan, si Ma'am Joy Silaw is watching, si Nicole Carpio is watching. Yan, magandang buhay po sa lahat ating mga viewers dyan. Send naman po kayo ng stars. Pwede na ba yun? Ayun, sir, meron tayo dyan. Pwede sila mag-send ng stars dyan. Ano ang mangyayari kapag may star? Alam mo, sir, may yun parang pwedeng i-monetize. Okay. Parang pang pamerienda, kumbaga. Okay, so maraming salamat po mga ka-iPro and mga kamay-ari natin and yung mga future na kamay-ari natin. No? Marami pong mga nagtatanong dyan kung paano maging member. So mag-message lang po kayo dito sa ating Facebook page or sa YouTube channel natin. No? Mag-comment lang po kayo dito sa video na ito and then hintayin po natin yung response mula doon sa office natin. Pwede po kayo magtanong ng kahit na ano doon kasi katulad ni Ma'am, nakalimutan ko yung pangalan ni Ma'am, pero parang meron siyang 5 questions na gusto niya. Isa doon is magkano daw yung maximum na dapat na kaya niyang i-invest doon sa kooperatiba. So nakakatuwa naman, di ba, yung mga ganyan natin. And ito naman pong mga activities natin na ito ay tuloy-tuloy lamang. So every Wednesday po meron tayong kwentuhan session and makikita po ninyo ang mga future na programs po namin, no. Yes. Pwede po kayo dito sa iPro, mga benefits po natin ay meron po tayong mga HMO, mga insurance na napaka-affordable, no. So hinanap po natin yung mga pinaka-affordable para po nang sa ganon ay maging sulit siya sa inyo and hindi masyadong mabigat sa bulsa. Tama. Kung tutuusin, no? So, marami pa pong iba. So, message lang po kayo sa ating Facebook page. Sir Gian? Tapos baka sir, baka mayroong mga members natin dyan, no? Gustong mag-guest dito. Welcome na welcome po. Pwede makapag-share. Opo, parang nasa ganun hindi naman puro si Sir Gian ang nandito. Kami ang nandito ngayon. Alright, so sige po. Maraming salamat po and see you sa susunod po nating kwentuhan session. At parati po nating tatandaan, ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. See you next, guys. Ingat po. Keep safe.